Hello Kathden fans! So sabayang pasabog ha ng Kathden mga kasombrero sapagkat pareho nag-post mga brand endorsements mga kasambreros or brands ng Kathden. Unang-una na nga rito, yung Colgate, no? Nag-post ng panibagong TV commercial mga kasambreros si Ma'am Catherine. So ito ay pictures muna, no? I'm still waiting for the video itself ng kanyang bagong endorsement or TV commercial mga kasambreros na Colgate, na kung saan si phenomenal box office cinema queen ang isa sa main brand endorsers mga kasambreros ng Colgate Philippines. So sa isang picture na ito ay parang may tuwalya, no? Si Ma'am Catherine na siguro ay tipong magtutoothbrush na siya, tapos medyo inaantok si attorney mga kasambreros. And then yung isa naman dito ay yung dito merong caption na instant jolt of freshness, no Colgate mga kasambreros. So red or pula of course, no, yung color motif ng Colgate ever since mga kasambreros. Quick trivia mga kasambreros, alam niyo ba na yung si William Colgate, yung may-ari ng Colgate and Palmolive mga kasambreros, ay isang Christian, no? Born again Christian mga kasambreros na Baptist sa Amerika. So isa siyang yung history nito napakaganda mga kasambreros, kasi siya, yung tithes and offering, kumbaga pa yung una niyang ginawa ay parang sabon, tapos medyo hindi nag-click kung kaya siya nag-change ng toothpaste mga kasambreros. So yung parang unang income niya dito ay binigyan niya yung 10%. Tapos kinalaunan nang nag-boom mga kasambreros ay ginawa niya 30, tapos 50% ng kanyang income binigay niya sa church. And then yung 100% ng parang one whole year niya na income mga kasambreros, no, si William Colgate ay faithful siya sa pagbibigay sa Panginoon mga kasambreros. So grabe, no, napakagandang storya nito actually mga kasambreros. So kaya siya biniyaan kasi ang tithes and offering ay napakaganda nito mga kasambreros, no, kasi dito pinagpapala ng Panginoon ng mga taong nagbibigay talaga. So siningit ko lang po mga kasambreros. And the next item natin, si Sir Alden din, no, yung kanyang pita ay nag-post ng panibagong picture teaser mga kasambreros sa Calapan naman ito sa Oriental Mindoro. Grabe, no, parang buong Pilipinas na ito mga kasambreros yung pasabog ng The Hungry Pita mga kasambreros. So ito po ay abangan soon to open mga kasambreros sa Calapan City sa Oriental Mindoro naman, yung The Hungry Pita ni Sir Alden. So parang target siguro nila, no, na buong Pilipinas lalagyan nila ng The Hungry Pita na branch mga kasambreros. So nakakatuwa at nakaka-bless lang. Sabi niya dito is Calapan City wrapping soon at Calapan City Oriental Mindoro na The Hungry Pita. Tapos may picture ni Sir Alden na naka-green siya mga kasambreros, no? Grabe. And then ito, part ng kanyang Instagram story, itong kasama niya si Laysam. Tapos hindi ko alam kung sino tong kasama niya. Amilore Company. So ang nakalagay dito mga kasambreros sa kanyang caption. So Amilore, parang ito Italian din mga kasambreros, no? Tapos company siguro kasama, something like that mga kasambreros, no? Pa-comment naman kung kilala niyo yung girl dito mga kasambreros. Si Laysam lang po ang aking kilala. Pero palagay ko baka paunang meeting ng Milan Fashion Week mga kasambreros, management or parang isa sa mga management personnel ng Milan Fashion Week. But correct me if I'm wrong mga kasambreros, no, sa aking naiisip dito. And then part din ng kanyang Instagram story, itong parang nasa parking yata ito, pero yung bundok, no, parang umuusok siya. Hindi ko alam kung bulkan ito mga kasambreros or tawag ito, bundok lang siya or burol or hill mga kasambreros, tapos naabot siya ng ulap. So ang cute, no, ng tawag view na ito. Ang kanyang nilagay dito or ang lugar na ito ay Pugerdienti, sabi dito mga kasambreros. Tapos parang may mga kotse, mga sasakyan mga kasambreros, tapos yung ulap sa taas. Ang cute niya tingnan mga kasambreros. Tapos itong isa, party ng kanyang Instagram story, para siyang latte na
So, ito yung view din na nasa may bundok na may ulap. Tapos, parang order siya ng latte doon na maliit na baso, mga customers. Hindi ko alam kung ano ang lasa nito. Parang kape na mocha. Tapos, may topping, something like that, mga customers, no? Pero maliit lang siya, no? Ang cute ng kanyang handle, ang cute ng baso kasi ano lang siya, maliit, mga kasombreros. And then ito, so next item natin, so may nag-comment, no, na isang Kathden admin din yata ito, magsasama ang dalawa biggest star or star sa Elena 1944 coming soon. So sana nga talaga hindi tayo tumama doon sa Marimar na pagsasamahan ng Kathden. Sana dito naman, no, sa Elena 1944 talagang I'm hoping and praying na talagang magsasama ang Kathden, mga kasombreros, kasi abangers talaga ang lahat ng Kathdeniatics, mga kasombreros. Alam ko talaga yung stricto yung kanilang kontrata pero soon alam kong ayusin ito, at saka magkakaroon sila ng project na naman. Si Sir Alden ba naman ay open, no, gaya na mention niya noon sa interview, na hoping na may opportunity or may chance ay magtatambal sila ni Ma'am Catherine, mga kasombreros. So talagang malinaw pa sa sikat ng araw na wala silang hidwaan, wala silang tampuhan, mga kasombreros. In good terms ang Kathden, mga kasombreros. And then ito, ang cute ng caption dito, magkahawig na sila. So nga, no, sometimes na pagkakamalan si Mama Salvador kapag malayo, picture or video, parang kasi magkasing height sila, magkasing katawan, or something like that. Tapos yung itsura, parang magkahawig na sila, mga kasombreros. Pero ito yung time na umattend sila ng birthday party at saka 16th anniversary ng IV Clinic, mga kasombreros, ni na Doc IV at saka ni na Doc Teo, mga kasombreros. So magkahawig na nga sila. May mga times na napagkakamalan ko rin ito si Catherine, si Mamaha na si Ma'am Catherine, mga kasombreros. Kasi nga, basta may similarity sila, no? May mga times na gano'n na pag parati kayo magkasama, nagiging magkamukha na kayo. Kagaya dati sa Kathden, parati sila magkamukha, parati sila magkasama, parang ang paningin ng mga tao, nagiging magkamukha na sila, mga kasombreros, kahit na babae at saka lalaki, no? Magkaiba, mga kasombreros. And then ito, last item natin, mga kasombreros. So, si Ma'am Catherine, no, nasa labas siya, tapos naka-brown na dito, hindi ko lang tawag dito, yung long jacket na ito, mga kasombreros, no? Tapos leather jacket na mahaba. Tapos itong naka-shade siya, mga kasombreros. Pero yung ko throwback ito, no? Mahilig din siya sa brown na kulay, mga kasombreros, as parang isa sa mga color motifs din ng Kathden, mga kasombreros. Alright, so na sa ating Kathden items, sinimot ko lang, mga kasombreros. Sana po ay pakinggan po natin. Today is September 14, 2021 or 2025, Sunday na po. Blessed evening po, Blessed Sunday evening po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito, mga kasombreros. Ang title po, May Oras ang Lahat. Ecclesiastes 8 verse 6, because for every matter there is a time in judgment, though the misery of man increases greatly. Sa New Living Translation po, for there is a time and a way for everything, even when a person is in trouble. So napakaganda nito, mga kasombreros. So ang verse na ito ay nag-emphasize, no, ng kahalagahan ng pag-obey at pagsunod natin sa authority sa taas, mga kasombreros. So kapag meron tayong mga rules and regulations sa ating community, ito po ay nagsispeak doon, mga kasombreros, and sa buhay natin as a whole. Ang buhay natin, kapag ang tinanim natin ay kasamaan, ang aanihin natin ay punishment. Kapag mapakonsistently tayong gumagawa ng mabuti, ng tama, ng beneficial para sa iba, ng productive, mga kasombreros, na mga activity, tayo po ay mag-aani ng reward. Okay? As simple as that. Kapag ano ang itinanim, siya nating aanihin, mga kasombreros. So may tama, no? Kapag tayo po ay gaya ng nangyari sa ating community ngayon, sa ating government, no? May time talaga, may oras talaga ang lahat, mga kaso, especially kapag nangiral na ang righteousness
kapag nakialam na at nag-intervene mga kasembreros ang ating Panginoon sa langit. Kapag siya nang nakialam, wala na makakapigil nito mga kasembreros. That is why it's really important na alam natin yung judgment, alam natin yung just, alam natin yung tama, alam natin yung mali, at saka ginagawa natin yung tama at kinamumuhian ng mali. Because if the judgment of God is weighted mga kasembreros upon the people and is prepared for the people na deserving ng punishment at judgment, nako po, wala pong makakapigil kapag ang Diyos na po ang humusga mga kasembreros. So this is one example sa ating society, sa ating authority. Of course, we should be a law-abiding citizen mga kasembreros sa ating government kapag nasa tama, let's say tax, magbabayad tayo ng tax mga kasembreros. Of course, general rules na yung huwag kang pumatay, huwag kang mga ganyan, parang dito yung mga basic na mga commandments mga kasembreros. So, especially sa ating law or batas or utos mga kasembreros sa itaas kay Lord. So, we have to follow and we have to be obedient. Individuals can avoid getting into trouble and facing consequences for their actions by obeying authority figures. Additionally, it suggests that there is an order to the universe where rules and authority play a crucial role in maintaining harmony and justice. So, harmony and justice. Sa ating bahay, kapag walang batas, pansin natin kapag yung isang bata, walang magulang, walang nanay, walang tatay, iniwan siya ng kanyang nanay at ng kanyang tatay. Tapos, kunwari, nasa tito lang siya nakitira, or sa kapitbahay, or iniwan lang siya sa ganito. Tapos, hindi siya na-focusan. Okay? Walang batas, walang order, walang rules na ino-obey or sinusunod mga kasos, walang regulations. Kumaga pa, hindi nangingiral yung righteousness o kung anong hindi siya namulat sa tama at mali. Kumaga pa, sumali siya sa isang fraternity, sa isang gang, for example, na mga war freak, no? Ang tendency, so, sakit sila sa ulo ng society and ng mga relatives, no, ng kumukop ng mga kasembreros dun sa batang iyon. So, ganun din po sa ating buhay in particular, where there is no harmony and justice. Walang hustisya, no? Kumaga pa, violence ang nangingiral mga kasembreros. And especially sa universe na nag-govern mga kasembreros, si Lord Jesus. So, siya po ang ating greatest and highest and eternal governor mga kasembreros, the King of Kings and the Lord of Lords. Have you ever wondered why it is important to follow rules and obey authority? This verse reminds us that doing so is not just a matter of personal preference, but a fundamental aspect of living in a society. It prompts us to reflect on how our actions impact others and the broader community, and how following authority can contribute to a more orderly and just society. So, chaotic, no? Yun yung term natin sa English mga kaso sa bahay, no? Kapag magulo, ganun din, miserable, parang ayaw mong tumira at ayaw mong maglagi sa bahay nyo. Doon ka na lang sa tropa or bahay ng tropa mo mga kasembreros. Our choices have consequences, and obeying authority can help us navigate life with wisdom and integrity. Surrendering to divine timing with patience requires us to trust in the wisdom and sovereignty of God. Napakaganda mga kasembreros. So kapag tayo nag-surrender kay Lord, no divine timing, ang oras, lahat sa farming for example, kasi antay mo talaga na pagtanim mo, antay mo yan hanggang 3.5 months, sometimes 4 months, depende sa variety ng palay mga kasembreros. So merong patience within the months mga kasembreros na doon sa range ng first day hanggang 3.5 months mga kasembreros ng pag-aantay. So it requires trust, it requires wisdom mga kasembreros, acknowledging that God's timing is always perfect. So kasi dito kapag farmer ka talaga, hindi mo alam kung baka may baha, baka may paparating na bagyo. So talagang umaasa kami sa magandang panahon na ibibigay ng Panginoon mga kasembreros. So we too must have faith that God's timing is for our ultimate good, even if we may not understand it in the present moment, just as the writer of Ecclesiastes expresses the certainty that there is a time and way for everything. Napakaganda mga kasembreros, no? So merong tamang panahon, may tamang season mga kasos, may tamang
oras ang Panginoon natin mga kasembreros na bibigay sa atin. Kunwari, matagal mo ng goal, matagal mo ng pangarap, tapos unti-unti yung ginagawa mo araw-araw, consistent ka. So hindi malabo mga kasus na mangyayari talaga ang yung pinapangarap mga kasembreros. So laki pa natin yan ng patience, ng trust sa Panginoon. Basta wag nating kalimutan palagi, every goal, every desire, every plan, every choice natin sa buhay, mapa long-term choice man yan, long-term plan, mapa short-term plan, dapat una at sentro ang Panginoon mga kasos. Because kahit makamit man yung mga goals at saka plans sa buhay, kahit na ikaw pang pinaka-famous, pinaka-mayaman, pinaka-sought after, pinaka-most celebrated na individual sa mundong ito, kung wala namang Diyos sa buhay mo, everything is useless and meaningless mga kasembreros. So we have to be faithful as we wait for that moment to come. In God's timing mga kasembreros, there is that nurturing and developing and growing faith mga kasembreros within the range of the waiting moment. Just sabi dito, practicing patience is surrendering to divine timing. Also involves releasing our need for control and accepting that we may not always have all the answers. So kasi nga tayo po ay tao, limited ang ating kaalaman, limited ang ating patience, limited ang ating wisdom, ang ating everything that we have, mga kaso, ang ating talent, ang ating skill, ang ating knowledge, ang understanding, and so on, limited lahat-lahat. So we trust God mga kasembreros who has the unlimited and the endless patience and good characters mga kasembreros. And yung pag-aantay natin ay may kalaki po yan na humility. So hindi ibig sabihin na hindi pa binigay sa atin ni Lord ngayon ay mag-aalburuto na tayo at magagalit sa Kanya na, Lord, ganyan. So hindi po ganun mga kasembreros. So life is like juggling work deadlines and family needs, each ball thrown at the right time. So tama yun mga kasembreros. Para kang nagbabasketball na kailan mo ipapasa yung bola, kailan mo ipapasa sa ganito, sa kanya, sa ganun. So parang ganun mga kasos, merong alignment, merong order. Hindi mo pwedeng ipasa ang bola sa basketball nang hindi sa tamang tao, no? Kasi pag sa kalaban mo siya naipasa, ay mas tendency, syempre matatalo kayo at saka mas may puntos yung sa kabilang team mga kasembreros. So the best thing for us to do is we have to inject sa ating mind na may oras ang lahat-lahat. Okay? Oras sa judgment, oras sa authority, oras sa paggamit ng goals, oras sa pagkakaroon ng plano at saka pangarap natin sa buhay. And yung dinidesire natin lahat-lahat, let's always lay down sa ating Panginoon mga kasembreros, kasi siya lang ang perfectong Diyos na may perfectong timing kung kailan niya ibibigay at i-grant sa atin ang ating pangarap. Especially at saka dapat nakasentro sa Kanya yung pangarap na iyon mga kasembreros, hindi sa ating selfish ambition lamang. Alright, so sa ating Word of God, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and mindset, and patience, and trust sa Panginoon na may oras ang lahat-lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros. Paalam po.